Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-YouTube. Si Papa Dudut po ito at nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang suporta sa mga programang ginagawa po natin. Maparadyo man o mapa YouTube at sa Facebook. Ang ating pong Papa Dudut Vlogs ay namamayagpag din po. Ito po yung bagong channel natin. Sa mga nag-subscribe na maraming salamat. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking pangalawang channel na Papa Dudut Vlogs, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na po kayo. Ngayon po ay binabati ko po ang lahat ng mga nanood ng ating unang episode sa ating bagong format, no? Binabati ko po sina Julian Duhay Lungsod, si Dolores Rodriguez, Alexandra Lopez, ganoon din si Rosana Max GYB, si Maria Ana Aguilar, si Movie Vlogs, si Abigail Vlogs, si Rosage Gamino, Ana Baldonado at marami pang iba. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, may parte sa buhay natin na inuulan tayo ng mga pagsubok. Mga pagsubok na magiging dahilan para questionin natin ang dahilan ng puong may kapal. Sa dinami-rami kasi ng tao sa mundo, bakit parang ikaw pa yung napipili na paulit-ulit na ulanin ng mga pagsubok? Bakit ikaw pa na halos wala ng kakampi sa mundong ito? Pero kailan nga ba tayo dapat na maging matatag? At kailan tayo dapat na magdesisyon na oras na para bumitaw? Dear Papa Dudut, ang sabi ng iba, lahat ay kayang hamakin ng pag-ibig. Pero kung totoo ito ay bakit maraming taong nagmamahal ang patuloy na nasasaktan, naiiwan at nababaliwala? Hindi ba sakop sa kakayahan itong palambutin ang matitigas na puso? Ako nga pala si Mia, 24 years old at taga Rizal. Nag-iisang anak ako ng mga magulang ko, Papa Dudut. Online seller si Mama habang tricycle driver naman si Papa. Pagdating sa pinansyal na usapin ay masasabi kong walang problema ang pamilya namin. Hindi man kami masasabing mayaman, pero ang mahalaga ay nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at nakapag-aaral din ako. Papadudot ko may isang ugali na hinahangaan ako sa mga magulang ko. Yon ay ang pagiging matapang nila. Pareho kasi silang malakas ang loob sa mga bagay at hindi takot dumiskarte. Yun nga lang, ang hirap sa ganoong personality ay hindi rin sila nagpapatalo kahit sa isa't isa. Nung una akala ko ay okay pa ang lahat, na normal lang yung araw-araw nilang pag-aaway. May sigawan, pataasan ng pride kasi ganun daw talaga kapag mag-asawa. Pero hindi pala, Papa Dudut. Unti-unti akong namulat sa totoong sitwasyon ng relasyon na meron sa pamilya ko. At sisimulan ko ang kwento noong nasa 4th year high school na ako. Masaya akong umuwi ng bahay noon dahil nakuha ko ang pinakamataas na score sa 4th grading period namin sa math na subject. Kaya naman excited talaga ako na ibalita yon sa mga magulang ko dahil sigurado ako na matutuwa rin sila kapag nalaman nila yon. Pero sa halip na maging maganda ang araw ko nang umuwi ako sa bahay ay nasira pa yon nang abutan ko nagsisigawan ng mga magulang ko dahil sa pambababae ni Papa. Hindi yun ang unang pagkakataon na nag-away sila nang dahil doon, Papa Dudut. Hindi yon ang unang pagkakataon na nahuli ni Mama si Papa na may ibang babae. Pero sa lakas ng sigaw at iyak ni Mama, para bang hindi na siya nasanay sa ginagawa ni Papa. Alam kong si Papa naman talaga ang mali. Pero bakit kasi kinukonsinti niya si Papa kung alam na niyang may mali na itong ginagawa? Tama na, Bea. Huwag mong idamay ang mga gamit na nananahimik. Ano ba? Galit na sigaw ni Papa nang ihagis ni Mama ang isang mamahaling jar na tumama sa pader at kaagad na nabasag. Bitawan mo ko. Huwag mo akong hahawakang malandi ka. Ang kapal talaga ng mukha mo eh. Malakas na sigaw din ni Mama. Hay, eto na naman sila. Anong gamit na naman kaya ang binabasag ni Mama ngayon?
Malungkot na pabulong ko bago ako tumuloy na pumasok sa loob ng bahay namin. "Ma, pa, nandito na po ako." Tawag ko sa kanila pero ni isa ay walang tumingin sa akin. "Ano ba? Hindi ka ba titigil ha?" Saway ni Papa nang muling magbasag ng gamit si Mama. "Ikaw ang tumigil, Kiko. Tumigil ka na sa pambababae mo. Ako nga ni minsan, hindi mo mabilhan ng kahit na ano. Pero yung kabit mo, nagawan mo pang bilhan ng cellphone." Naiiyak ng sigaw ni Mama noon. "Wala kang pakialam kung saan ko gagastusin ang pera ko. Kaya tumigil ka na dyan." Pasigaw na sagot naman ni Papa. "Ang kapal talaga ng mukha mo. Baka nakakalimutan mong asawa mo ko. Pasalamat ka, nagagawa ko pang pagtiisan ang pagloloko mo. Kung ibang babae ka, baka matagal ka nang nakulong." Naiiyak na si Mama habang sumisigaw. Pati tuloy ako ay naiiyak na habang pinapanood silang dalawa na walang katapusan ng pag-aaway nila. "Ikaw ang magpasalamat dahil kahit sukan-sukan na ako sa pakikialam mo at pagbubunganga mo sa akin, hindi ko kayo iniiwanan." Ang sagot naman ni Papa. "Ah, ganon. Parang utang na loob ko pa ngayon na nambababae ka lang ha? Talagang sinasagad mo na ang pasensya ko." Sinumulan ng paghahampasin ni Mama ang balikat ni Papa. Lalong nagalit si Papa at nang aambahan na niya ng suntok si Mama ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na sumigaw at makialam sa away nilang dalawa. "Mama, Papa, tama na po. Araw-araw na lang po kayong ganyan. Hindi po ba kayo napapagod? Kasi ako pagod nang marinig ang mga sigawan at away ninyo." Naiiyak na sabi ko sa kanila. "Isa ka pa, Mia. Sa totoo lang, kasalanan mo to. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, hindi sana ako natali sa lalaking to." Bulyaw ni Mama na lalong nagpaiyak naman sa akin. "Hoy Bea, kung nagsisisi ka na nabuo ang pamilyang to, mas lalo naman ako. Kung bakit kasi nabuntis-buntis ka pa. May mga pangarap pa sana ako sa buhay ko, pero nang dahil sa'yo bigla na lang nawala ang lahat." Kaagad na sagot naman ni Papa. Nagsisigawan at nagsusumbatan silang dalawa na para bang wala ako sa harapan nila. Na para bang wala silang pakialam, Papa Dudut. Na pinagsisisihan nilang nabuhay ako at naging anak nila ako. "Tama na nga po, tama na." Halos pahagulhol na sigaw ko. "Ayan, tingnan mo. Manang-mana sa'yo yung magaling mong anak. Pareho kayo nakakabwisit." Sigaw naman ni Mama. "At anong tingin mo sa sarili mo? Sa lakas lagi ng bunganga mo rito sa bahay, sa tingin mo ba nakakatuwa ka? Buwisit na rin ako sa buhay na to nang dahil sa'yo." Kaagad na sagot naman ni Papa. "Tama na sabi eh. Alam nyo, sana nga po hindi na lang ako dumating sa buhay ninyo. Sana hindi na lang ako isinilang sa mundong ito. Kung puro away at sigawan nyo lang din pala ang makikita ko. Salamat kasi sa inyo ko pa mismo narinig na nagsisisi kayong nabuhay ako. Sana nga hindi na lang. Dapat hindi na lang." Pagkatapos kong sumigaw ay umalis na ako sa harapan nila at nagkulong sa kwarto ko. Doon na ako umiyak ng hapon na yon. Pero kahit na anong iyak ko ay hindi nabawasan ang kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko. Lalo na at alam ko na parehong nagsisisi ang mga magulang ko dahil nabuo pa ako sa mundong ito. Akala ko ay tapos na ang pag-aaway nilang dalawa ng hapon na yon, Papa Dudut. Pero hindi pa pala. Dahil kinagabihan noon ay bigla na lang nag-impake si Mama ng mga gamit niya at umalis ng bahay namin. Pinigilan ko siya noon at sinabi ko na sana ay huwag siyang umalis kahit man lang para sa akin. Pero sinabi niya na nabwibuisit lang siya sa tuwing nakikita niya ako dahil magkaugali at magkamukha raw kami ni Papa. Sinubukan din siyang pigilan ni Papa pero mas lalo lang nagalit si Mama at sinabi niya na ang pagsasama raw nilang dalawa ang pinaka pinagsisisihan niyang nangyari sa buhay niya. Papa Dudut, para sa kahit sinong anak naman siguro bangungot tuwing nag-aaway ang mga magulang mo. Lalo na kung sa harapan mo pa mismo.
Pero sa dami ng away na nakita ko kila Papa at Mama, ang nangyari ng gabing yon talaga ang pinaka malala sa lahat. Akala ko sa mga teleserye lang nangyayari yung mga umaalis pero hindi pala. Tinutuon ni Mama ang sinabi niya sa kabila ng mga pagmamakaawa ko. Sabi ng iba, magagawa kang iwan ng lahat ng tao sa mundo pero hindi ang pamilya mo. Pero bakit umalis pa rin si Mama? Masakit na ngang makarinig ng salita sa kanila ni Papa na parabang nagsisisi silang dumating ako sa mga buhay nila tapos ganun pa. Wala akong ibang nagawa kundi tanggapin na lamang ang mga nangyari, Papa Dudut. Sinubukan ko pang habulin si Mama para bumalik pero wala na talaga. Si Papa ay parang wala na rin talagang pakialam noon. Kaya kahit mahirap ay pinilit ko pa rin umusad sa buhay. Nakagraduate ako ng high school pero hindi na nakapag-college pa. Hindi na kasi sapat sa pang-college ang sustento sa akin ni Papa. At lagi rin siyang wala sa bahay kaya lagi rin akong mag-isa. Hanggang sa hindi na ako nakatiis makalipas ang halos 2 taon, 18 years old na ako ay hinanap at pinuntahan ko si Mama para sana sa kanya na lamang tumira. Yun nga lang, nalaman ko na may kinakasama na pala siya. Si Arnold, may 2 itong anak sa unang asawa at ngayon ay buntis na rin si Mama. At dahil hindi alam ng kinakasama niyang may anak na siya, ay ipinakilala niya ako bilang pamangkin. Kapalit ng pagtanggap niya sa akin sa bahay nila. Sobrang sakit ng ganong klase ng setup. Lalo na kapag nakikita ko kung paano niya alagaan ang mga anak ng kinakasama niya. At kung gaano siya ka-excited sa bago niyang baby. Pero tiniis at tinanggap ko ang lahat para sa kakarampot niyang atensyon. Sa pag-asang makaramdam na ako ng totoong pagmamahal. Kaya lang, Papa Dudut, hindi pa pala sapat ang pagtitiis ko para makuha ko ang atensyon at pagmamahal na gusto ko mula sa mama ko. Mia, halika nga dito at mag-usap tayo. Seryosong sabi ni Mama sa akin. Saglit lang po, Mama. Binitawan ko muna ang plato na nililigpitan ko sa lababo at nagpunas ng kamay bago ako lumapit kay Mama na nakaupo sa sala. Bakit po, Ma? Tanong ko. Eto, kunin mo. Sagot ni Mama na may hawak na sobre. Inabot ko naman ang sobre at binuksan ko yon pero hindi ko inaasahan ang makikita ko doon. Ano po ito? Ang ibig kong sabihin bakit niyo po ako binibigyan ng pera? Kinakabahang tanong ko. Matagal ko nang pinag-iisipan to at pasensya ka na. Sana sa desisyon ko na to. Kunin mo na ang pera na yan at umuwi ka na sa papa mo. Sagot naman ni Mama. Mama, hindi ko naman po kailangan ng pera ninyo Yan ang kailangan ko kaya po ako nandito. Nagpigil ako ng iyak noon pero hindi ko na napigilan ng galit na nararamdaman ko. Pwede ba? Intindihin mo na lang ako. Mas nabakasan ko ng inis sa mukha si Mama kesa sa awa ng mga oras na yon. Kaya mas lalo lamang akong nasaktan. Intindihin? Ako bang anak ninyo ni minsan sinubukan ninyong intindihin? Ni minsan ba inisip ninyo man lang kung ano ang mararamdaman ko? Binibigyan niyo ako ng pera ngayon para layuan kayo? Naiiyak na sabi ko. Hindi mo ako naintindihan kasi wala ka sa posisyon ko. Sagot niya sa akin. At wala rin po kayo sa posisyon ko, Mama. Hindi kayo ang anak na iniwan, pinabayaan at ngayon ay binabayaran ng pera para lamang lumayo. Kung may galit ka kay Papa, huwag niyo naman akong idamay. Parang awa niyo na. Kung gusto niyo po, umalis na lang tayo dito. Magsimula ulit tayo. Magpapakabait ako. Susundin kita, Mama. Pakiusap ko kay Mama. Ito na kasi yung simulang nahanap ko. Sana maging masaya ka na lang din para sa akin na ito ang pinili ko. Masaya na ako rito at masaya ako kay Arnold. Sa mga anak niya at higit sa lahat sa batang dinadala ko ngayon dito sa sinapupunan ko. Ang sabi ni Mama na parang walang pakialam sa lahat ng pag-iyak na ginagawa ko noon. Mama, huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Parang awa niyo na po.
Huwag niyo naman po akong iwan ulit. Huwag po. Nagsimula na akong lumuhod sa harapan ni mama. Niyakap ko ang mga binti niya habang umiiyak na nagmamakaawa. Kaya lang wala talaga. Pinili niya pa rin na umalis ako sa buhay niya at kalimutan na may nanay pa akong nabubuhay sa mundong ito. Hindi ko alam kung bakit parang ang laki ng galit niya sa akin. Dahil palagi na lang pinaparamdam niya na wala akong karapatan na maging anak niya. Papadudot nung itinanggi ako ni mama bilang anak niya sa harap ni Tito Arnold ay sobrang sakit na. Paano pa kaya yung itinataboy niya ako ng mga oras na yon? Hindi ko maintindihan kung paanong naaatim na gawin niya ni mama sa akin. Basta ang alam ko lang, hindi na niya pinakinggan ang pakiusap at pagmamakaawa ko. Kaya naman matapos lang ang 2 buwan ay napilitan akong bumalik kay Papa dahil wala rin naman akong ibang mapupuntahan noon. Umasa ako noon, Papa Dudut, na kahit paano ay may simpatya at pagmamahal akong pwedeng balikan kay Papa. Na may bahay pa akong pwedeng uwian. Na kahit si Papa na lang ang kasama ko ay mararamdaman ko pa rin ang pamilya. Pero nagkamali ako nang makita ko ang mga gamit ng babae niya na nasa loob ng kwarto ko. At ang mas kinakasama pa ng loob ko, nang malaman kong tinapon na pala niya ang ibang mga gamit na naiwan ko sa bahay na yon. Ilang buwan lang naman ako nawala pero bakit parang ang bilis para kay Papa na alisin ako sa buhay niya. Anak? Katok ni Papa sa pinto ng kwarto ko. Nilako kasi yon at nagkulong ako doon nang makita kong wala na ang mga gamit ko sa cabinet. Huwag niyo na akong tawaging anak kasi kahit kailan naman, hindi niyo ako tinuring na anak. Umiiyak na sigaw ko. Hindi totoo yan, Mia. Tanging nasabi na lang ni Papa na hindi pa rin humihinto sa pagkatok ng kwarto. Pareho lang kayo ni Mama. Pareho kayong walang pakialam sa akin. Pareho kayong masaya sa mga buhay ninyo samantalang ako palagi na lang mag-isa at miserable. Ayoko na. Sana hindi na lang ako nabuhay dito kung ganito lang din naman ang mararanasan ko. Naiiyak na sabi ko. Mas lalong lumakas sa mga katok ni Papa nang magbasag na ako ng salamin sa loob ng kwarto ko. Wala na rin namang dahilan para mabuhay ako. Wala nang nagmamahal sa akin kaya alam ko na ayos lang kahit mamatay na lang ako noon. Anak, please, buksan mo na itong pintuan. Muling sigaw pa ni Papa. Dapat mamatay na lang ako dahil wala na rin namang kwenta ang buhay ko. Wala na kayong pakialam sa akin. Kaya rin siguro iniwan niyo akong lahat kasi wala akong kwentang anak. Dapat talaga hindi niyo na lamang kasi ako binuhay ni Mama. Malakas na iyak ko bago muling nagbasag ng gamit sa loob ng kwarto ko. Mas kinalampag ni Papa ang pinto at mas malakas na rin ang mga sigaw niya noon na nag-uutos sa akin na buksan ko ang pintuan. Hayaan niyo na ako dito. Iwan niyo na ako. Hayaan niyo na lang ako mamatay. Kasi wala na rin namang silbi ang buhay ko. Wala nang nagmamahal sa akin at wala nang may pakialam pa. Kapag namatay na ako, siguradong mas magiging masaya na kayong lahat dahil wala na kayong iniintindi at paulit-ulit na tinataboy. Ayoko na. Ayoko na talaga. Hindi ko na kaya. Papadudot, nagtangka akong maglaslas ng pulso at ng mga oras na yon ay parang sumabog na lang bigla ang lahat ng sama ng loob ko. Sa sarili ko, sa mga magulang ko at sa mundo. Ang dilim, ang gulo-gulo na wala na akong ibang maisip kundi sana mawala na lamang ako. Na kahit na anong iyak at hagulhol ay parang sasabog pa rin ako sa sama ng loob ko. Akala ko nga ay yun na yun. Nakatapusan ko na pero hindi. Nagising na lamang ako sa ospital dahil naisugod na pala ako ni Papa. Siyempre galit na galit siya sa ginawa ko pero wala na akong pakialam pa. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko, sa katunayan nga ay nangihinayang pa ako na hindi pa ako natuluyan. Alam kong masama ang bagay na yon, Papa Dudut, pero para sa tulad kong miserable at parang wala nang patutunguhan ng buhay, mas mabuti pa sigurong maglaho na lang talaga ako sa mundo.
Hindi niyo naman siguro ako masisisi. Darating sa puntong mapapagod ka na lamang talaga. Na kusang susuko ang isipan at katawan mo kapag bigat na bigat ka na sa nangyayari sa buhay mo. Papadudot nang makarecover ako sa nangyari ay nagsumikap akong makahanap ng trabaho. At hindi nagtagal ay natanggap naman ako bilang kahera at bantay sa isang hardware store. Paunti-unti akong nag-ipon para makaalis na sa poder ni Papa. Halos 3 taon ang lumipas bago ako makaalis ng bahay namin. 21 years old na ako noon at pinigilan pa ako ni Papa na umalis pero nagmatigas ako at talagang buo na ang desisyon ko. Dito ko na rin nakilala si Matt, isang cellphone technician at hindi kalayuan sa pinapasukan ko. Naging close kami at hindi nagtagal ay naging boyfriend ko siya. Siya ang first boyfriend ko. Malambing at maalaga si Matt. Kaya hindi na rin ako nagtatakang nahulog agad ang loob ko sa kanya. Nangayain niya akong magsama kami sa apartment niya matapos ang 6 na buwang relasyon ay pumayag ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay sa kanya ko nahanap yung atensyon, pag-aalaga at pagmamahal na halos buong buhay kong hinahanap sa mga magulang ko. Yun nga lang nagkamali pala ako ng lalaking napiling mahalin. Dahil nakilala ko ang tunay niyang pagkatao. Mula nang magsama kami sa iisang bahay, doon ko lang nalaman na lasenggero pala siya. Mabisyo sa sugal at palagi niya akong sinasaktan lalo na kapag nakakainom siya. E ano ngang gagawin ko kung wala ngang manok dito sa ref natin? Nakakainis ka na, Matt. Uuwi kang lasing na lasing tapos maghahanap ka ng masarap na makakain dito sa bahay natin? Wala ka namang iniiwan na panggastos sa akin . Inis na sabi ko kay Matt nang umuwi siyang lasing sa bahay at naghahanap pa ng lechong manok para kainin. Huwag mo ko pinagtataasan ng boses sigaw ni Matt bago hinablot ang buhok ko. Aray ko, Matt, bitawan mo ang buhok ko, nasasaktan ako. Pakiusap ko sa kanya. Simple lang naman kasi ang hinihingi ko sa'yo. Hindi mo pa maibigay. Kaya ka siguro iniwan ng magulang mo . Ang tanga-tanga mo. Mga simpleng bagay hindi mo magawa ng paraan. Baka nakakalimutan mo, apartment ko pa rin tong tinutuluyan mo. Bulyaw niya sa akin. Alam ko naman yun . Pero 2 tayong nagbabayad dito. Sagot ko kaagad sa kanya. Kahit na. Sa akin pa rin to kaya matuto kang makisama. Dapat sinusunod mo lahat ng gusto ko. Kasunod ng sigaw na yon ay ang marahas na paghalik niya sa akin na hindi ko nagustuhan kaya kaagad ko siyang tinulak. Huwag kang maarte dyan. Kakasabi ko lang na lahat ng gusto ko ibibigay mo, hindi ba? Kaya huwag kang pumalag dyan. Utos niya sa akin. Sabi na kasing ayoko na nga, Matt . Mariing tanggi ko na patuloy siyang tinutulak. Ang kulit mo talaga, ha? Sigaw ni Matt kasunod ng malakas na pagsikmura niya sa akin. Muli pa akong nakiusap sa kanya noon na huwag ituloy ang gusto niyang mangyari dahil may dalaw din ako. Pero hindi siya nakinig at pinatungan lamang niya ako bago ginawa ang kahalayan na gusto niya. Ang masakit pa doon, habang nagpapakasarap siya ay sinasabihan niya pa ako ng masasakit na salita. Wala raw akong kwenta, walang pakinabang sa kanya at kailanman ay hindi naman daw niya talaga ako minahal. Hindi ko na talaga alam kung ano bang nagawa ko para maging manupit sa akin ang mundo, Papa Dudut. Pagod na ako sa ganong klase ng buhay mula pagkabata hanggang sa mga oras na yon. Ni minsan ay hindi ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Papadudot sa kabila ng pananakit ni Matt sa akin ay nagtiis pa rin ako sa relasyon namin. Kahit naman kasi nasasaktan niya ako minsan, sa kanya lang ulit ako nakaramdam ng saya. At natatakot akong kapag iniwan ko siya, magiging mag-isa na muli ako. Yun nga lang, Papadudot, umabot din ako sa hangganan ng pasensya ko pagdating sa kanya. Napagod na ako
sa mga masasakit na salita at mga pisikal na pananakit niya sa akin na habang tumatagal ay mas dumadalas pa. Halos 2 taon akong nagtiis sa relasyon namin bago ako matauhan ng tuluyan. Ilang beses ako nakipaghiwalay kay Matt pero ayaw niya. Kaya naman napigilan na akong humingi ng tulong sa mga kasama ko sa trabaho na sina Jazz at Nelson. Sila rin kasi ang saksi sa mga pasa at sugat na nakukuha ko kay Matt. Muntik pa nga kaming umabot sa baranggayan kung hindi lang talaga ako tinigilan ni Matt noon. Kasunod ng paghihiwalay namin ni Matt ay ang paglipat ko ng apartment. Mabuti na nga lang at nagkaroon ng bakante sa tinutuluyan ni Jazz kaya doon ako lumipat sa kanila. 23 years old na ako noon ng mga panahon na yon. Mula rin nang tulungan ako nila Jazz at Nelson sa pakikipaghiwalay kay Matt ay mas naging close ko na sila. Tahimik lamang kasi ako lagi sa trabaho noon. Kaya nga hindi ko inaasahan na makalipas ang halos 4 na buwan mula nang mag-break kami ni Matt ay kay Nelson naman ako mahuhulog hanggang sa magkaroon na kami ng relasyon. Kaya lang ang problema ko noon ay pamilyadong lalaki na si Nelson. Ganun pa man ay umaasa pa rin ako na pwedeng ako ang piliin niya sa huli na makakasama niya sa panghabang buhay. Mahal, dito ka na lang kasi sa tabi ko. Huwag ka nang umuwi doon sa asawa mo. Tayong 2 na lang ang magsama at lumayo tayo sa lugar na to. Paglalambing ko pa kay Nelson. Nang tumayo na siya mula sa tabi ko para magbihes. Tumatawag na kasi ang asawa niya at tinatanong kung anong oras ang uwi niya. Mia, parang nakakalimot ka naman yata sa lugar mo. Hindi porket ganito tayo. Kaya ko nang iwan ang pamilya ko para sa'yo. Umpisa pa lang sinabi ko na yan sa'yo. Seryosong sagot ni Matt habang nagbibihes. Pero wala bang nagbago kahit konti? Ilang buwan na tayong ganito. Imposibleng kabit lang ang tingin mo sa akin hanggang ngayon. Ang sabi ko. Oo, sinabi niya sa akin na playtime lang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pero babae ako at mabilis akong mahulog basta magpakita ng motibo at kabaitan sa akin ng isang lalaki. At umaasa talaga ako noon na sa bandang huli ako rin ang pipiliin ni Nelson. Mia, ito ang tandaan mo. Walang mag-iiba sa ating dalawa. Kung ano tayo noon, yun pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mag-isip ng sobra kasi oo, siraulo nga siguro ako dahil sa ginagawa ko ngayon na kasama kita. Pero mahal ko pa rin ang pamilya ko. Init lang talaga ng katawan ang maibibigay ko sa'yo. Hanggang doon lang tayo, Mia. Madiing giit ni Nelson sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak dahil sa mga sinabi niya noon. Sobrang sakit pala talaga kapag sinasampal ka ng katotohanan. Ang isang kabit na kagaya ko ay mananatiling kabit. O anong iniiyak mo dyan? Diyos ko naman, Mia eh. Inis na bulyaw niya sa akin. Kahit konting pagmamahal lang, wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Hindi kasi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Alam ko na mahal mo na rin ako at hindi lang basta init ng katawan ang namamagitan sa atin ngayon, Nelson. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Alam mo kung anong nararamdaman ko sa'yo? Kung bakit tayo umabot sa ganito? Awa. Naaawa ako. Kasi kitang-kita ko kung gaano ka kadesperada na hanapin sa ibang tao ang pagmamahal. Ikaw ba? Mahal mo ba ang sarili mo? Tanggap mo ba ang sarili mo? Nagmumukha kang tanga kakahanap sa iba ng pagmamahal. Ikaw yata mismo walang pagmamahal sa sarili mo eh. Alis na ako at mabuti pa, tigilan na natin to kesa umasa ka pa sa bagay na imposible kong maibigay sa'yo. Paalam niya bago padabog na lumabas ng apartment. Naiwan akong nag-iisa, umiiyak at sobrang nasasaktan noon. Muli ko na naman kasing naramdaman kung paano ang iwanan at maging mag-isa. Ang naisip ko noon ay siguro nga ay wala talaga akong kwenta. Kaya dapat talaga ay hindi na ako mabuhay pa.
Nanlalambot ang buong katawan ko dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko noon. Pero kumilos ako at kinuha ang blade ko na palagi lang nasa wallet ko. At nang makuha ko yon ay sinimulan ko ng laslasin ang pulsuhang bahagi ng kamay ko. Nagsisimula pa lang yung dumugo nang pumasok si Jazz sa loob ng kwarto at nakita niya ang ginagawa ko sa sarili ko. Kagad niyang kinuha ang blade mula sa kamay ko at inihagis kung saan. Kumuha siya ng panyo at tinakip sa duguan kong pulsuhan kasunod ng mahigpit na pagyakap niya sa akin. Bitawan mo ko. Pabayaan mo na akong mamatay dito. Huwag mo akong pakialamanan, Jazz. Pagod na akong mabuhay. Hindi ko na kaya. Hayaan mo na akong mamatay. Hayaan mo na ako. Umiiyak na pagpupumiglas ko mula sa yakap ni Jazz. Paano ka nakakasigurong kapag ginawa mo yan, matatapos at mawawala na ang lahat ng sakit? Pwede ka namang umiyak. Pwede ka namang magkwento eh. Kung bigat na bigat ka na sa mga pinapasan mo. Nandito naman ako. Hindi mo kailangang solohin ang lahat. Pwede ka namang sumuko nang hindi tuluyang umaatras sa laban. Sumuko ka para magpahinga. Sumandal at para bumawi ng lakas. Pero hindi para takasan ang lahat. Mas mahigpit ang yakap sa akin ni Jazz habang naiiyak na rin siya. Pero hindi pa rin nababawasan ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Wala naman kasing nakakaintindi sa akin. Walang sino man ang dumaranas ng mga problemang inuulan sa akin ng Diyos. Ang sakit-sakit na eh. Ayoko na talaga. Nangihinang sabi ko bago huminto sa pagpupumiglas mula sa pagkakayakap niya. Sige, ilabas mo lang yan. Mia, iiyak mo lang yan lahat. Mahinahong sabi ni Jazz habang mahigpit pa rin na nakayakap sa akin. Papadudot sa totoo lang ay nasundan pa ng ilang beses ang tangkakong pagpapakamatay. Hindi ko lang maintindihan na sa tuwing gagawin ko yon ay lagi akong napipigilan. Kung hindi si Jazz biglang may darating na ibang tao sa bahay o di kaya naman may tatawag sa cellphone ko. Hindi ko rin maipaliwanag ang lahat ng mga pagkakataon na yon. Bukod dito, naramdaman ko yung pag-aalala at concern ni Jazz sa akin. Kapag hindi niya ako kasama ay lagi niya akong tinetext at tinatawagan. Aaminin ko na kahit papaano ay parang gumaan ang pakiramdam ko dahil sa ginagawa sa akin ni Jazz. Ayaw niyang maramdaman ko na nag-iisa ako. Tuwing nalulungkot ako ay lagi niyang pinaparamdam na nandyan siya para makinig kahit na paulit-ulit lamang ang mga kwento ko. Bukod sa pakikinig, kung minsan ay sinasama niya rin akong pumasyal sa kung saan para malibang naman daw ako bukod sa trabaho. Ayaw ko sanang sumasama dahil mas gusto kong magstay sa apartment. Kaya lang, hindi ko rin siya matanggihan minsan ang mga imbitasyon niya. Sa isang bahayan po nang kami pumunta ng araw na yon. At ang sabi niya ay matutuwa raw ako sa oras na makilala ko ang mga kagaya ko na minsang iniwanan at inabandona ng sarili nilang mga magulang. Kumusta? Mukhang nag-enjoy ka dun masyado ah. Inaabot na tayo ng hapon no? Ang sabi naman ni Jazz nang magkita kami sa labas ng bahayampunan pagkatapos niya akong iwanan sa isang grupo ng mga batang nakakwentuhan ko ng ilang oras. Oo nga eh. Hindi ko namalayan yung oras. Sorry ha. Dispensa ko naman sa kanya. Ayos lang yun. Natutuwa nga ako nung nakikita kitang nakikipagtawanan at nakikipaglaro sa kanila kanina. Nakangiting sabi ni Jazz. Hay, alam mo ba nung una? Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Pero nung tumagal na yung kwentuhan namin, na-realize ko na iba sila sa akin. Alam mo yung kahit sobrang sakit ang pinagdaanan nila, kitang-kita ko yung pag-asa sa mga mata nila habang nagkukwento. Hindi kagaya ko nung ilang ulit nang muntikan na akong sumuko. Parang gusto kong mahiya sa kanila eh kasi mas matatag pa yung mga bata kaysa sa akin. Medyo naluluhang sabi ko.
Ano ka ba, okay lang yun. Kanya-kanyang level naman kasi tayo ng sakit na naranasan sa buhay eh. Pwedeng magaan sa kanila, masakit sa'yo. Pwede namang magaan sa'yo, mabigat sa kanila. Iba-iba yan. Nakangiting sagot naman ni Jazz. Nakakalungkot lang kasi ang unfair talaga ng buhay. Bakit kailangang may mga tulad namin na inulila, iniwan? Hi, salamat Jazz sa pakikinig mo at sa lahat-lahat. Kung wala ka siguro matagal ko nang sinuko ang buhay ko. Nagpigil na ako ng luha ng mga oras na yon dahil gusto ko nang maging mas matatag. Basta laban lang ng laban. Panghawakan mo kahit yung maliliit na bagay na nagpapasaya sa'yo. Tuloy lang palagi ang buhay natin. Nakangiting sagot ni Jazz sa akin. Saglit pa kami nagkwentuhan bago kami nagkayayaan na kumain na dahil pareho na rin kaming nagugutom. Papa Dudut, hindi ko itatanggi na may mga oras pa rin na nararamdaman ko ang bigat ng loob ko tuwing naiisip ko ang mga pasanin ko. Pero hindi katulad ng dati na kinakain ako ng lungkot. Ngayon kahit papaano ay natututunan ko ng tumingin sa positibong parte ng bawat bagay kahit na mahirap. Sa katunayan nga Papa Dudut ay naging active akong volunteer sa mga outreach activities na nababalitaan ko sa lugar namin. Mapabahay, ampunan o out of school youth man. Na-realize ko rin na sa buhay ay hindi pala talagang kailangang magmakaawa o maghabol sa mga taong wala nang pakialam sa iyo. Na mas maraming bagay akong pwedeng pagtuunan ng oras at emosyon ko. Bukod sa lungkot, mabigat pa rin pero patuloy kong kinakaya ang laban sa tulong ng ilang tunay na kaibigan ng sarili ko at higit sa lahat ay nang nasa itaas. Salamat po sa pagbibigay ng oras sa kwento ko Papa Dudut. Sana kahit papaano ay nakapaghatid ito ng inspirasyon sa mga nakikinig ngayon at mga nanonood. God bless at ang inyong buong programa. Lubos na nagpapasalamat, Mia. Walang pagsubok ang ibinibigay sa atin ng Diyos na hindi natin kakayanin na malampasan. At kung darating man ang panahon na parang hindi na talaga natin kaya, palagi siyang may isang tao na ipapadala para gawing instrumento na tayo ay matulungan. Kagaya na lamang na nangyari sa kwento ng ating letter sender na si Mia. Ilang beses na siyang muntikang sumuko pero hindi pa rin siya bumigay dahil may mga taong dumating sa kanyang buhay na nagbigay ng inspirasyon sa kanya para magpatuloy na mabuhay siya. Maraming salamat Mia sa pag-share mo ng iyong nakaka-inspire na kwento ng buhay. Alam ko na hindi lang marami ang naiyak sa kwento mo, kung hindi marami rin ang naantig ang puso at nabuhayan ng loob para magpakatatag sa mga problemang dumarating sa kanilang buhay. Sana ay patuloy kang maging matatag, manalig sa Diyos at magbigay ng inspirasyon kung paano ang lumaban sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Mag-ingat ka palagi and God bless din sa inyo. Ang inyo pong si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories.